Napatitig si Zane Villarreal sa kaharap na si Anika, nang pinag-report niya muna ito sa opisina niya, para sa ilang company policies na dapat nitong malaman. Ang totoo'y trabaho iyon ng HR department, at ang pagbibigay naman ng job description, ay manggagaling kay Jeremy bilang siyang magiging boss nito. But she liked the woman for whatever reason she couldn't fathom. Gusto niya ring magtagal ito bilang sekretarya ng anak. "Do you know Octavio?" he asked her. Agad namilog ang mga mata nito, at kinakitaan niya ng takot ang maamo nitong mukha. "He's my uncle." Naging mailap ang mga mata nito. "Paano niyo ho siya nakilala?" Lakas loob nitong tanong. "Dahil sa daddy mo," sagot niya. "Minsan ko nang nadalaw ang Rancho Desaguan noong kabataan pa namin ni Augusto. Doon ko nakilala si Octavio. He was calling me lately, para ituloy ang pakikipagkasundo ng anak ni Augusto sa anak ko. Paanong hindi mo larawan ang natanggap ko noong isang araw?" "Arlene," mahinang wika nito. "Who is Arlene?" Hindi kaagad ito sumagot. Hindi niya alam kung dapat niya itong paniwalaan, o baka nagpapanggap lang ito, at kinuha ang identity ng totoong Carlon Desaguan, ang kaisa-isang tagapagmana ni Manuela Desaguan. Alam niyang si Octavio ay hindi binigyan ng matanda ng karapatan ni Katie Ting sa lupa nito. "My father's adopted daughter," sagot nito habang abala siya sa pag-alala sa Rancho Desaguan. "Tell me about yourself and your connection with Augusto, Anika. Kung malalaman ko na nagpapanggap bilang totoong Carlon Desaguan, ipadadampot kita ngayon din sa mga pulis. Pasensya na sa abalang ginawa ko ngayong umaga, Mr. Villarreal. Hahanap na lang ho ako ng ibang trabaho." Akma itong tatayo, pero agad na paupo nang magsalita siyang muli. "I need to know who you really are, Anika. Dalawa lang ang kalalagyan mo. Kung nagsasabi ka ng totoo, I am willing to protect you. Pero kung ginagamit mo lang ang katauhan ni Carlon, ay kulungan ang kababagsakan mo." Nakita niya ang namumuong luha sa mga mata nito, na pilit nitong ibinabalik para hindi tuluyang pamatak. Kailangan niyang panindigan ang tapang sa boses niya, para makuha ang katotohanan dito. "Naambush ang sinasakyan ng mama't papa, ilang buwan na ang nakakaraan, Mr. Villarreal. Ang mama ay namatay sa tama ng armas na tumama sa ulo niya. Si papa ay tumalon daw sa sasakyan ayon sa mga bodyguard, na kasama nila noong gabing iyon. Iniwan ako ni Arlene sa kakahuyan nang dalhin niya si mama sa ospital, kasama ng iba pang nakatamo ng sugat. Sa halip na umuwi ay umalis ako sa rancho, at ngayon ay kasalukuyan akong pinapahanap ni Uncle Octavio," kwento nito habang nakayuko. Ramdam niya ang bigat sa damdamin, habang nagsasalita ito. He believed everything she just said. Pero kailangan pa rin niyang malaman ang punot dulo ng lahat, lalo kung ito ang mapapangasawa ng kanyang anak. "Let's say that you are telling me the truth, sino si Arlene? At bakit siya ang gumagamit ng iyong pangalan na at ikaw ay Anika?" "Nasa 8 taon ako noon, nang maaksidente ang sinasakyan naming bus papuntang Maynila. Noon pa man ay may hinala na si Papa, na may binabalak na masama si Uncle Octavio, mula nang may salin sa aking pangalan ang Rancho Desaguan. Kapag nawala ako ay kay Papa mapupunta ang lupang iyon, na magiging kaati si Mama dahil magiging conjugal property iyon. Kaya't ipinaalaga ako ni Papa sa ibang tao, para mamuhay ng simple at malayo sa kapahamakan. Wala pa akong 2 taon sa rancho, Mr. Villarreal. Buong buhay ko'y ako si Anika. Where's Carlon in the picture?" 5 taon makalipas na ipinalabas ni Papa, na hindi pa rin ako nahahanap ay may isang batang dinala sa rancho si Uncle Octavio, at sinabing ako raw yun. Nagpatianod siya sa ginawa ni Uncle Octavio, at kunyaring naniwala siyang iyon nga ako. Alam nila ni Mama kung saan ako itinago, pero nang magsuhesyon ang Mama na ampunan na lang si Arlene, at gawing isang Desaguan ay pumayag na rin siya, dahil baka nangungulila si Mama sa akin, kaya ganoon na lang ito kagiliw kay Arlene. Nitong huling mga buwan bago ang ambush, ay nakumpirma ni Papa na si Arlene ay anak ni Uncle Octavio at Mama. "How could it be? Your father must have known if Diana got pregnant, Anika." Nang hiwalayan ni Mama si Uncle Octavio, ay 7 buwan na itong buntis, at ipinalabas na namatay na ang bata dahil sa pananakit nito. Si Papa ang tumulong kay Mama, at inalok ito ng kasal. Kung si Arlene ang batang iyon na ipinalabas na patay na, marahil ay nasa 25 na si Arlene ngayon.
Alam ba ni Octavio, na alam ni Augusto ang buong katotohanan iyan? Hindi ko alam. Marahil ay hindi. Pero alam ni Papa na hindi pa rin sumusuko si Uncle, hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Matagal ko nang sinabi kay Papa na lumayo na lang kami, at hayaan na lang silang angkinan ang lahat ng yaman namin. Pero hindi kayang isuko ng Papa ang lupang pag-aari ng kanyang ina, at mapunta sa isang masamang tao lang. So, your life is in danger. Kapag natuloy ang pagkikita namin ni Octavio sa opisinang ito, ay magkikita kayo. Hindi ko na kailangang magtrabaho dito Mr. Villarreal. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kayang gawin ni Uncle. But I want to protect you, wika niya at muli itong tinitigan. Nakita niya ang pagkakahawig nito kay Manuela na ina ni Augusto. An Spanish type of beauty. Hindi siya nagtataka sa nakikitang paghanga ng anak na si Jeremy dito. Hanggat wala akong interes sa rancho at malayo doon, ay mabubuhay naman ako ng maayos, Mr. Villarreal. Iniwanan ako ni Papa ng trust fund, at simple lang naman ang gusto kong buhay. So, why did I see the fears in your eyes, when you first heard the name Octavio? Hindi ito nakasagot at muling yumuko. Use the name Anika for now. Pero walang makakaalam ng sikretong ito kahit ang anak ko. Itutuloy niyo pa rin ang pagpapakasal ni Jeremy kay Arlene. Mabilis nitong tanong. No, but with you, yes. I want you to make my son fall in love with you, Anika. Kapalit noon ay paprotektahan kita sa lahat ng oras, hanggat nandito ka sa poder ko. Hindi ko maintindihan, at hindi ko rin alam kung bakit niyo ginagawa ito. Matagal ka nang itinutulak ng ama sa anak ko, but I refused your father so many times. Gusto kong maranasan ng anak ko kung paano ang magmahal, masaktan kung kinakailangan, at maging masaya sa huli sa ngalan ng pag-ibig. Lahat ng iyan ay imposible sa anak nyo, kung totoong kilala nyo si Jeremy, Mr. Villarreal. Kahit si Marga ay winarningan ako, para hindi magpadala sa panunukso ng anak nyo. Isang malutong na tawa ang pinakawalan niya. I know my son very well, iha. Ganyang-ganyan ako noong kabataan ko. But Villarreal men are faithful and generous lovers, when we fall in love. Sa mga susunod na araw ay malalaman mo yan, kapag nakilala mo na ang angkan naming mga Villarreal. Pero hindi ko intensyong ma-inlove sa anak nyo, sir. It's okay. Gusto kong kayo ang tumuklas sa mga sarili nyong damdamin. Sapat na sa akin na may atraksyon kayo sa isa't isa, kung saan kayo dadalhin ng atraksyong iyon, ay kayo ang nakakaalam. Basta't ipangako mong mananatiling sikreto ang pag-uusap nating ito. Marahan itong tumungo, saka kumuha na isa pang resume na katulad ng kanina. Pero ang nakasulat na pangalan nito doon ay Anika Merced. Kung papayag ho kayo ay yan ang gagamitin kong pangalan, wika nito at ipinaliwanag kung paano nito nagagamit iyon. Patay na ang totoong may-ari nyon, pero nagbigay naman ito ng katiyakan na may basbas ng inainahan ang lahat ng iyon. Wala itong ibang identification bilang Anika, kung hindi isang lumang birth certificate. Nakalagay din sa resume nito na high school lang ang natapos nito. Welcome to Villarreal Corporation Miss Anika Merced, kinamayan niya ito at tinawag ang sekretarya, para dalhin ito sa opisina ng anak. Si Jeremy ay kanina pa hindi mapakali, dahil wala pa si Anika sa table nito, gayong 9:00 na. Nang itanong niya sa receptionist kung dumating ito, ay sinabing nasa opisina ng ama ito pinatuloy, ayon na rin sa instruction ng daddy niya. Akma niyang tatawagan na ang opisina nito, nang matano ang sekretarya nito kasama si Anika. She was wearing beige pencil-cut dress, na tila ba isa itong amo imbes na empleyado. Ang buhok nitong lampas balikat, ay naka-waved sa dulo na bumagay sa korte ng mukha nito. She was like an endorser of shampoo in a cover of a magazine. Ang paglakad nito'y umiindayog ang balakang, dahilan para agad siyang makaramdam ng kakaiba. Sa 10 taong mahigit niyang pagtatrabaho sa kumpanyang ito, ay ngayon lang yata siya nabuhayan ng dugo, dahil sa isang sekretarya. Sa tingin niya'y kikilitiin nito ang buong pagkatao niya sa buong maghapon. So sexy. Nakatitig siya dito, hanggang marating ng mga ito ang table, na inilaan niya para sa dalaga. Nagpasalamat siya sa sekretarya ng ama, bago ito umalis at iniwan si Anika doon. He instantly smells her perfume. Alam niyang hindi yun pabango ng pangkaraniwan.
An expensive perfume, soft and sensual. Nahihiwagaan siya sa mga natutuklasang ito sa dalaga. Hindi ito ang itsura ng isang probinsyana, maliban na lang kung magaling itong magdala. Hindi niya gustong pag-isipan ng masama ang ama, pero mahigit isang oras na ito roon, bago ito inihatid sa kanya. And it was unusual that his father personally interviewed her, and gave her instructions. Come to my office when you're ready, formal niyang wika bago siya pumasok sa sariling silid.